Halalan, 2025 midterm elections, hindi ko sigurado kung lahat tayo ay bumoto o nakaboto. Tinutukoy ko ay sa mga butante. Pero ang aking nasisiguro sa lahat ng mga bumoto o nakaboto ay meron tinatawag na nanalo at meron ding natalo. Ang tinutukoy ko naman ay yung kanilang ibinoto. At siguro sa mga nanalo, yung ibinoto nila, ay madali sa kanila ang magpasakop sa mga kandidatong ito o sa mga leader na ito. Pero papaano sa mga natalo? Alam nyo, bagaman naiintindihan ko na meron tayong iba't ibang pananaw sa politika, pero hindi dapat maging ganon sa salita ng Diyos. Ang maganda sa salita ng Diyos, kahit pa sa usapin ng politika, kahit pa sa usapin ng pamahalaan, meron itong sinasabi. Meron itong mga prinsipyo na dapat nating matutunan. At ito yung simple kong hangarin sa dalawang mensahe lamang na ating tutunghayan sa seryeng ito ngayon. At sa kalooban ng Panginoon ay sa susunod na linggo. Ang maganda sa salita ng Diyos ay hindi tayo iniwanan sa dilim. Kung marahil sa tingin nyo sa usapin ng politika medyo madilim at marahil tayo ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba, marahil iba't ibang pananaw to the point na tayo pa ay magtalo-talo sa larangang yan, subalit hindi dapat maging ganyan sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay siyang liwanag o nagbibigay liwanag sa atin. At ito yung aking napakasimpleng hangarin at panalangin sa dalawang mensahe lamang na ito. At sa unang pagkakataon nga ay aking kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, isang napakapamilyar na passage mula sa Kabanata 13, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 13, tutunghayan natin ang mula talatang 1 hanggang 7. Ito po ang salita ng Diyos. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinilaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya't nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa gayunding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay may mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo ang lahat, sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Kung pamilyar tayo sa aklat ng Romans, ipinakita dito ni Pablo na ang lahat ng tao, Jews and Gentiles, ay makasalanan. Malinaw yan sa chapter 3 verse 10, no one is righteous, no not one, and every verse marahil ng marami sa atin. Chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ayan tayo. Pero sa kabila nito, naranasan natin ang pagpapawalang sala ng Diyos.
chapter 5 verse 1, sa pamamagitan ni Jesucristo, since we have been justified by Christ or through Christ, we have peace with God. At dahil dito, wala na tayong paghahatol sa Diyos. Chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ay kung uunawain natin ang ating kalalagayan sa Diyos bilang mga hintil, ano maisip nyo? Wala tayong pag-asa. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinutol niya yung tunay o natural na sanga pumapatungkol sa Israel upang tayo na mga hintil ay maiugpong. That's chapter 11. Hindi naman ibig sabihin nito na lubos na tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Hindi. Sila man ay maliligtas pa rin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Subalit makakita natin dito ang habag ng Diyos. Alam natin, ang bayang Israel ay isang bayang pinili ng Diyos. Ang sabi niya, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Chapter 9 verse 13. Pero isipin nyo na pansamantalang pinutol ng Diyos ang tunay na sanga, ang Israel, upang tayo na ligaw na sanga, mga hintil ay maiugpong. So diyan mapapansin nyo kung gaano natin naranasan ang habag ng Diyos. Kaya dito si Pablo ay napabulalas ng papuri sa Diyos. Chapter 11 verses 33 to 36. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Pero hindi po natapos dito si Pablo. Matapos ipakita dito ni Pablo ang ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ipinakita na dapat ay magbunga ito ng angkop na paglalapat sa ating buhay. Alam niyo, kung pamilyar kayo sa mga sulat ni Pablo, meron siyang tinatawag na indicative, imperative principle. Ibig sabihin yan, dahil may ginawa sa iyo si Kristo, dapat makita iyon sa iyong buhay. Merong tamang paglalapat. Kaya pagdating dito sa chapter 12 verse 1 and 2, ang sabi ni Pablo, kaya nga, therefore, may pinanggalingan, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At ugnay sa paglalapat na ito, isa dito ay ang ating tutunghayan, yung parang imperative. At yan ay may kinalaman sa pamahalaan, kung paano tayo magpapasakop dito. Kaya ito yung aking mensahe ngayong hapon, ang nakaranas ng kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagpapasakop sa pamamahala ng tao. Ang nakaranas ng kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagpapasakop sa pamamahala ng tao. Alam nyo, ang bahaging ito ng sulat ni Pablo, chapter 13, verse 1 to 7, ay tinitingnan ng iba na hindi na raw bahagi ng kanyang sulat na ito. Ang Romans ay hanggang chapter 16. Hindi na raw bahagi itong sinasabi ng ilan. Chapter 13, verse 1 to 7, hindi na raw bahagi. Sapagkat tila wala na raw kaugnayan ng bahaging ito ng sulat na ito ni Pablo sa kabuuan ng kanyang sulat. Pero hindi po yan convincing. Malayo yan sa katotohanan sapagkat ipinapakita dito ang kaugnayan ng bahaging ito ng sulat ni Pablo sa nakalipas na kabanata sa chapter 12. Lalo pa sa mga huling talata ng chapter 12. Pamilyar tayo from verses 17 to 21
Maalala nyo, binanggit dyan na huwag daw nating gantihan ang sino man ang masama sa masama. Huwag ka raw gumanti, hayaan mong ang Diyos ang gaganti. At sinabi sa huling talatang 21, ay daigin mo raw ng mabuti ang masama. So kung mapapansin nyo sa mga talatang yan, ay napakalaking kaugnayan pagdating sa ating teksto na may kinahalaman sa pamahalaan. Kung masama ang pamahalaan, nagpaalala na si Pablo, huwag kang gumanti, huwag mo silang, kung itong ginagawa sa inyo, huwag ganon ang gawin nyo sa kanila. So mapapansin nyo yung connection, kaya hindi katanggap-tanggap yung pagtingin ng iba na wala ng kaugnayan ng bahaging ito ng sulat ni Pablo. Ngayon, bakit dapat tayong magpasakop sa pamahalaan? Marahil napakasimpleng tanong sa dalawang bagay, sa dalawang katotohanan na marahil malinaw sa ating teksto. Una, ang pamahalaan ay mula sa Diyos. Ang pamahalaan ay mula sa Diyos at pangalawang bagay, ang pamahalaan ay para sa tao. Ang pamahalaan ay para sa tao, parang medyo controversial yung dating, subalit subukan nating ipakita kung bakit ang pamahalaan sa isang banda ay para sa tao. Subalit ang unang bagay na mahalagang makita natin sa ating teksto, ang pamahalaan ay mula sa Diyos. Marahil napakalinaw sa kanyang sinabi, ang bawat tao, ang sabi ni Pablo, ay magpasakop sa mga namamahalang awtoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Wala raw pamamahala na hindi mula sa Diyos. Siguro kung ang pamahalaan ay hindi mula sa Diyos, marahil walang dahilan na sumunod tayo dito. Lalo pa marahil kung ang pamahalaan ay masama. Pero hindi ganyan ang sinasabi dito. Katunayan, binigyan pa yan ng diin dito ni Pablo. Hindi lamang sinabi dito na ang isang pamamahala ay buhat sa Diyos, kundi sinabi pa na ang pamamahala daw na iyon ay itinalaga ng Diyos. It is appointed by God. Emphasis lang yun. Mula sa Diyos, itinilaga niya. So walang anumang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Ito ay nasa kanyang pagpapahintulot. Ito ay nasa kanyang soberanong pagpapasya. So ang Kristiyano ay nagpapasakop sa pamahalaan dahil nagpapasakop siya sa pamamahala ng Diyos. Dahil nagpapasakop ka sa karunungan ng Diyos. Siya'y makapangyarihan. Hindi mo po pwede sabihin na nagpapasakop ka sa Diyos, sa kanyang pamamahala, sa kanyang karunungan, subalit hindi mo magawang magpasakop sa itinalaga ng Diyos. Hindi po pwede ang ganon. Again, napakaganda ng salitang ginamit dito ni Pablo. Itinalaga, appointed. Ibig sabihin, ang Diyos mismo, siya mismo ang naglagay o humirang sa kanya kung sino man siya. Ngayon, kung ang Diyos mismo ang naglagay o humirang sa kanya, hindi ka ba magpapasakop? Ipinapakita dito na siya ay kasangkapan ng Diyos. Ngayon, kung siya ay kasangkapan ng Diyos, bakit hindi mo magawang magpasakop? Alam niyo, yung pagpapasakop na sinasabi dito ay pumapatungkol sa lahat ng tao. Ibig sabihin, walang exempted. Pero dahil ito ay isinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, ipinapakita dito na dapat daw ay mas may bigat ito sa atin. Ibig sabihin, dapat mas makita ito sa atin. Imagine, hindi in-exempt ang hindi mga mananampalataya sa pagpapasakop sa pamahalaan, pero malinaw na isinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma para ipakita na dapat ay
kayo ang maging magandang halimbawa niyan. Hindi po pwede dito na masunurin pa yung mga hindi mananampalataya sa gobyerno kaysa atin. Ay napakapangit na patotoo yun. Yung isang hindi mananampalataya, napakamasunurin, tapos tayo masuwayin. Alam niyo, ang mga mananampalataya o mga Kristiyano ay may batas o salita ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay may batas o salita ng Diyos, tayo pa ba ang hindi makasunod? Tayo pa ba yung hindi makuhang sumunod sa batas ng tao? Hindi natin sinasabi na yung batas ng tao ay kapantay ng batas ng Diyos, ng salita ng Diyos. Hindi. Pero muli, siya daw ay kasangkapan o ministro ng Diyos. Kaya mali na kung sino pa yung may salita ng Diyos, siya pang masuwayin sa pamamahala ng tao. At kung minsan dito tayo sumasala. Alam niyo, hindi natin inaalis na ang mga pamamahalang ito ay masama, wicked. Subalit hindi yan dahilan para maging masuwayin ka sa kanila. Sa panahon na isinulat ito ni Pablo sa mga taga-Roma, pinaniniwalaang ito ay sa panahon ni Nero. Isa sa pinakamalupit na emperador sa kasaysayan ng Roman Empire. Ngayon, nasa ganyan ba tayong pamamahala? At kahit pa nasa ganyan tayong pamamahala, hindi tayo dapat maging masuwayin sa kanila. Hindi ito pagsang-ayon sa kamalian, kundi ito ay bilang pagsunod mismo sa utos o kalooban ng Diyos. Kaya nga malaki yung kaugnayan ng chapter 12 sa chapter 13, especially sa ating text especially. Maalala niyo muli, sinabi sa chapter 12, verse 2, huwag niyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos. Gustong ipakita dyan na yung binagong isip, yung transformed mind, ay dapat ay tama ang ginagawa. Isipin mo, binago yung isip mo, tapos mali ba yung gagawin mo? Maling aplikasyon yun. At ang isang pagpapakita ng tamang gawain ay marunong magpasako, pasumunod sa pamahalaan. Mga kapatid, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Malinaw ang sinasabi sa ating teksto, talatang 2 sa unang bahagi. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Alam niyo kung minsan nakalangan natin tayo ay sumusunod sa utos o kalooban ng Diyos. Bakit dinadaya natin ang ating sarili? Kung talagang tayo ay sumusunod sa utos o kalooban ng Diyos, matuto kang sumunod sa pamamahala ng tao. Yan ay isang halimbawa, patunay. Huwag mong ipagdikdikan, ipangalandakan, sumusunod ako sa Diyos, sa Kanyang kalooban. Hindi mo naman magawang sumunod sa iniuutos ng Diyos patungkol sa pagpapasakop sa pamamahala ng tao sa kanyang itinalaga. Kung minsan kung tayo makapula o makapinta sa mga hindi mananampalataya, sa pagsuway sa gobyerno marahil, pero tayo man kung minsan ay ganun. At nangyayari yan sa ibang paraan o mukha. Siguro, kung kayo ay malimit manood ng balita, isa sa nakakalungkot na mapanood nyo sa balita, kung sino pa yung mga dapat magpatupad ng batas. Isang halimbawa, pulis. Tapos masasangkot sa isang krimen na dapat nagpapatupad ng batas, mga alagad ng batas.
Sila pa ang nangunguna sa pagsuway o krimen. Tingnan natin ang ating mga sarili doon. Ang simpleng hamon ko ay bilang pinamamahalaan ng Diyos, matuto tayong magpasakop sa pamamahala ng tao. Noong ang ating Panginoong Hesus ay gustong sulilain ng mga lider ng bansang Israel patungkol sa pagbabayad ng buwis, kung matuwid ba daw ito o hindi, sinabi ni Jesus na ibigay daw kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ay sa Diyos. Render to God the things that are God's. And render to Caesar the things that are Caesar's. So mapapansin nyo na maging ang ating Panginoong Hesus naging masunurin sa batas o pamamahala ng tao kay Caesar. Patunayan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad, partikular si Pedro, ay meron ng isang batas na umiiral noon na na pwede na nilang hindi sundin. At yun yung pagbabayad ng buwis. Sila ay exempted na sana sa buwis. May mga certain group of people sa panahon nila noon na sila lang yung nasasakop ng pagbabayad ng buwis. Ang Panginoong Hesus, sila, mga alagad niya, partikular si Pedro, ay exempted na doon. Pero ano sinabi ng Panginoong Hesus? Sa Matthew chapter 18, ay para hindi sila matisod, wala silang masabi, ihagis mo yung iyong kawil sa dagat at may mahuli kang isang isda, o marahil tilapia, kung ano man, meron doon na pera. Kunin mo yun at ibayad mo para sa iyo at para sa akin. So mapapansin nyo kung gaano naging masunurin ang Panginoon sa isang pamamahala. At bilang tagasunod ni Jesus, maging masunurin tayo. Huwag nating sabihin na tagasunod ako ni Jesus, pero hindi tagasunod ng tao o pinuno. Mali ang ganyang kaisipan. Hindi ito pagsunod sa mali, kundi pagsunod sa tama. Merong mga tao, marahil kasama ng Kristiyano, na nagkukompromiso sa mali. Mali yon. Ang sabi ng Acts chapter 5 verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Pero kung ang pagsunod mo ay dahil yun ang inaakala mong tama, gawin mo yon. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. Alam niyo, isa sa mga natutunan natin sa iglesyang ito, ako, personal na natutunan ko sa pamamagitan ng ministeryo ng ating pastor, ay yung deference sa authority sa church. Hindi ko gaano naiintindihan yun. Pero naiintindihan ko yung dito. Pero, dapat matuto rin tayo o magkaroon din tayo ng deference sa mga pinuno sa pamahalaan. Huwag mo sabihin na ang deference ko lang or ang akin lang ginagalang at sinusunod mga pinuno sa iglesia. Wala akong pakialam sa mga pinuno sa labas. Mali iyon. So, ang pamahalaan ay mula sa Diyos. Pangalawang bagay, ang pamahalaan ay para sa tao, para sa kabutihan nito. Marahil isang maling kaisipan sa pamahalaan, marahil kasama ng mga Kristiyano, ay iniisip niya na ang pamahalaan kasi laban sa tao, para sa ikasasama ng tao. Mali ang ganyang kaisipan, hindi ganyan ang layunin ng pamahalaan. Hindi sinasabi dito na laging ganito ang pamahalaan. Pero alam niyo, sa pagtaya ni Pablo, sa kabuuan ng pamamahala, ay para ito sa kabutihan ng tao. Parang gusto sabihin ni Pablo, kasi sinabi niya, anumang pamamahala. Sabihin natin may 10 pamamahala. Sa pagtingin ni Pablo, para sa kabutihan ng tao to. Marahil kung merong 1 o 2, 3 pamamahala dyan na wicked, pero sa kabuuan ay para sa kabutihan ng tao. At malinaw yan sa ating teksto.
talatang 2 at sa unang bahagi ng talatang 3, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. So nararanasan ng tao ang pagpaparusa ng pamahalaan. Yun ay dahil sa Kanya. Huwag mong isipin na kung nararanasan mo ang parusa ay dahil kaagad sa pamahalaan. Hindi, ipinapakita diyan na unang-una yun ay dahil sa iyo. Bagaman merong masama na pamahalaan like Nero, subalit pinapakita lamang dito na unang-una iyon ay dahil sa iyo. Kaya nararanasan mo ang bigat o kamay ng pamahalaan. Yun ay dahil naging masuwayin ka dito. Isipin na lamang natin kung walang pamahalaan, walang gobyerno, paano ang kaayusan ng lipunan? Masasabi nating wala, magiging chaotic tayo. Kasi walang batas, walang nagpapatupad ng batas. Paano kung may gumagawa ng krimen? Paano siya masusupil? Paano siya mapapanagot? Meron nga tayong prison ministry. Ang gobyerno ang kasangkapan dyan. Hindi po pwedeng ang iglesia ang magpapatupad ng batas sa lipunan. Iba ang pamamahala ng iglesia sa pamamahala sa lipunan. Yan ang tinatawag nating separation ng church and state. At magpasalamat tayo kung mayroong pamahalaan. At kung minsan, mapapansin nyo na inilagay ng Diyos ang pamahalaan ng Roma para sa kabutihan ng mga mamamayan nito, kasama ng mga Kristiyano. Mayroong mga mananampalataya sa Roma. Isa na itong iglesyang ito na sinulatan ni Pablo. Para sa kabutihan nila at ang tinutukoy ko ay yung order. Para sa kaayusan nila. Pansinin niyo yung isang iglesia na walang pamumuno. Anong mangyayari? Ang pinakahuling lesson ni Pastor Noel sa kanyang Sunday School is about church order and unity. Paano kung walang leadership? Paano kung lahat na tayo leader? Paano kung lahat tayo ay mga ordinaryong miyembro? Hindi yung leadership, hindi special naman. Pero isipin natin yon. Parang kung ano na lang yung gawin natin. Kung ano na lang leading ng Holy Spirit, magkakagulo tayo. At kanya natin tingnan ang isang pamahalaan. Ang problema natin, tinitingnan agad natin ang gobyerno na masama. Wicked! Pero hindi natin nakikita ang ating tungkulin bilang isang mamamayan nito. Kung nais mong magkaroon ng kaayusan ng isang pamahalaan, matuto ka munang maging maayos bilang isang mamamayan nito. Ang problema natin, ang gusto lamang natin ay kung ano yung gagawin o magagawa sa atin ng gobyerno. Pero hindi natin ginagawa ang nararapat para sa gobyerno. At iyon ay ang magpasakop. Merong mga tao sa ating lipunan na tinatawag na mga kaliwa. Mga left. Ang mga taong ito wala nang ginawa kundi ang sumuway o pumuna sa gobyerno. Isang pamamahala sa isang administrasyon, maling-mali ang mga taong ito. Ang hamon ko ay kung nais mong hindi maranasan ang kamay o pagpaparusa ng gobyerno, matuto kang maging mabuting mamamayan nito. Huwag kang gumawa ng anumang masama laban sa gobyerno. Muli ang sabi ni Pablo, talatang 3 sa pangalawang bahagi hanggang 4, at ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakaroon ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat walang hindi kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Huwag kang umasa
Kung mapagawa ka ng masama ay makakaasa ka ng kabutihan. Walang ganun. Isang kabalintunaan yon. Maling kaisipan yon. At kung minsan itong di naintindihan ng isang mamamayan kasama ng isang mamamayang Kristiyano. Gagawa ng masama tapos aasa ng kabutihan. Ang makakaasa lamang ng kabutihan o papuri, binanggit papuri mula sa pamahalaan ay yung sumusunod o nagpapasakop dito. Alam nyo, dahil ang grupo ng mga mananampalataya sa Roma ay tinitingnan ng mga Romano na kasi isa silang grupo, isang samahan, isang organisasyon, dahil nagtitipon-tipon, ang kaisipan ng mga Romans, iniisip agad nila, banta itong mga taong ito sa kaayusan ng pamahalaan ng Roma. Ganun nila iniisip. Kaya dito si Pablo ay nagpapaalala, huwag mangyari ang ganon. Kung nag-iisip sila na banta kayo sa kanilang pamahalaan, huwag mangyari yung ganon, na kayo yung pagmula ng mga disorder. Meron kasi mga pangyayari dito sa Roma na yung mga Hudyo ay nagiging sanhi ng mga krimen like swindling. Meron sa kasaysayan in the time of Tiberius, Emperor Tiberius na isang mayaman daw, isang mayamang babae ay niloko ng isang ng mga Hudyo. Mga swindler, itong mga Hudyong ito. According to Josephus. 30 years later, at the time of Emperor Claudius, ay kaya nag-order siya na iwanan o umalis ang mga Hudyo sa Rome. Makita nyo in Acts 18:2 dahil sa riot. Pinagmumulang kayo ng riot, magsilayas kayo sa Roma. Yan ang ayaw ni Pablo na mangyari sa mga mananampalatayang ito. Hindi natin ginagawa ito na maging mabuti ka sa pamahalaan para lamang makaiwas ka sa tabak. Para lamang hindi ka parusahan ng pamahalaan. Hindi mali yun, pero ang sinasabi ni Pablo ay dahil din daw sa budhi. Alam nyo, mayroong mga tao, mamamayan na kaya lamang nagiging masunurin sa isang pamahalaan ay dahil ayaw maparusahan ng pamahalaan, umiiwas sa bagsik o kamay ng pamahalaan. Again, tama yon, pero dapat, lalong higit sa mga mananampalataya, yun ay dahil din sa budhi. Anong ibig sabihin ng budhi? Conscience. Dahil sinasabi ng iyong budhi na mali ito, hindi ko ito gagawin, ito yung tama, ito yung gagawin ko. Yan ang conscience. At dapat ganyan ang umiral sa atin. Huwag kang maghangad na maparusahan ka ng pamahalaan. Pero higit doon, dahil sinasabi ng iyong budhi bilang isang mananampalataya, mali ito, hindi ko ito gagawin. Ganun kasimple. At dapat ganito mag-isip ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Kumusta ang mga miyembro ng Grace Baptist Church? Pag sinabing John Calvin, siguro may isip nyo, ay reformer yon. Totoo na si John Calvin ay reformer, pero marahil, reformer sa Geneva. Pero marahil ang hindi naiintindihan o alam ng marami patungkol kay John Calvin, si John Calvin ay naging isang mabuting mamamayan ng Geneva. Bagaman marami siyang hindi sinasang-ayunan sa Geneva, isa na marahil doon yung proseso ng citizenship. Napakahirap kung di ako nagkakamali, kahit sa panahon ngayon, ay mahirap yung application ng citizenship sa Geneva, lalo na sa panahon ni John Calvin. Dahilan kung bakit nag-grant naman ang kanyang citizenship, malapit na siyang mamatay. Pero kay John Calvin, hindi sa binabaliwala niya na mag-grant ang kanyang citizenship. Pero para sa kanya ay
secondary na lamang yon sapagkat ang kaisipan niya, ultimately yung sinasabi niya ay yung daw kanyang citizenship is in heaven. Mga kapatid, totoo na ang ating citizenship is in heaven ultimately. Pero dapat ay maging mabuti tayong citizen ng anumang pamahalaan na meron tayo. Saan ka man dalhin ng iyong mga paa, saan ka man dalhin ng Panginoon. Bilang citizen ng heaven, ultimately, maging mabuti tayong citizen ng ating lipunan. At masasabi ko na ito ay kalooban ng Diyos at ito dapat yung ating maging panalangin at ito yung diwa ng himno na ating aawitin bilang tugon na hilingin natin na turuan tayo ng Panginoon na ituro sa atin ang kanyang kalooban. At sa pagkakataon na ito ay ang pagpapasakop, pagsunod sa pamahalaan. So bilang tugon, awitin natin, turuan ako, Panginoon. O dakilan naming Diyos, aming mabuti at mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami na mayroon kaming salita niyo na siya naming gabay sa aming buhay. Salamat at hindi niyo kami iniwanan sa dilim. Pinapakita niyo sa amin kung anong kalooban niyo sa amin bilang iyong mga anak. Bilang mga individual na mga mananampalataya, bilang isang iglesia. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat sa pagpapaalala kung paano kami makikitungo sa pamahalaan. Salamat at nakita namin na ang anumang pamamahala ay mula sa iyo, tinalagan niyo. At dahil dito ay matuto kaming magpasakop. Bilang nagpapasakop sa iyong pamamahala o Diyos. Tulungan niyo kami sa mga bagay na ito. Alam namin na hindi madaling magpasakop, lalo na sa mga pamumuno na masama. Nakikita namin ang mga nangyayari sa lipunan. Ngunit o Diyos, naway tulungan niyo kami na maging mapagbiyaya, mag-extend ng grace sa mga namumuno sa amin. Nawa Panginoon ay kami ay maging mabuting mamamayan ng lipunan na aming ginagalawan. Kita namin na kung maranasan man ng isang tao ang parusa ng pamahalaan, yun ay dahil sa kanyang pagsuway. Bagaman hindi ito sa lahat ng pagkakataon, kahit na kung minsan doon yung pagsunod namin sa iyong kalooban, pagsunod sa pamahalaan, kung minsan nararanasan namin ang kalupitan. Ngunit o Diyos, naway bigyan niyo kami ng tamang kaisipan at damdamin, diwa sa mga bagay na ito gaya ng aming nakita na hindi lamang kami dapat nagpapasakop dahil sa galit ng pamahalaan kundi dahil sa aming budhi. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Patuloy na makita namin kung ano ang tama at mali sa aming mga buhay. At salamat sa pagpapaalala na kalooban niyo na kami ay magpasakop sa isang pamamahala. O Diyos, mahabag ka sa amin. Salamat sa mga oras na to. Salamat sa mensahe na aming tinanggap sa iyo. Nawa ikaw ay aming napuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.